Pamana ng mangkukulam. Sa isang malalayong nayon sa Pilipinas, may isang bahay na sinasabing haunted at sa sobrang luma na nito ay sira-sira na ang mga bahagi at lalong nakakatakot tingnan sa mga tao na nakatira lang sa malapit sa bahay na haunted. Ito ang tanyag na bahay ng mangkukulam. Matagal nang iniwasan ng mga tao ang bahay na ito dahil sa mga kwentong nagmumula dito. Ngunit para kay Elena, isang batang magalang, mabait at masunurin na anak pero medyo creepy nga lang siya minsan kasi palagi siya mapag-isa sa kwarto niya at isang batang manunulat na nagnanais ng kasikatan sa kanyang YouTube channel na ang content niya ay kwentong nakakatakot. Hello guys, welcome to my channel. Nais talaga niya sumikat at makilala sa buong mundo. Ito ay isang golden opportunity. Si Elena ay kilalang mahilig sa mga horror stories, at nais niyang makahanap ng isang kwento na magpapalakas sa kanyang YouTube channel at gusto talaga niya ang mga nakakatakot na kwento na patok sa mga tao na mahilig makinig ng horror stories. Kaya't sa isang mapanukso at malakas na loob, pinuntahan niya ang bahay ng mangkukulam. Bilang isang manunulat, alam ni Elena na hindi lahat ng kwento ay totoo, ngunit may mga kwento na hindi mo pwedeng balewalain dahil may kasaysayan ang ibang kwento. Nang pasukin na niya ang nakakatakot na bahay na ito, naramdaman niyang may kakaibang lakas sa loob nito at naramdaman niya ang malakas at malamig na hangin na humampa sa kanyang katawan. Napatingin siya agad sa likod pero wala siyang makita. Takot na talaga si Elena pero nilakasan lang niya ang kanyang loob para makamit niya ang kanyang pakay at maging sikat na manunulat ng kwentong nakakatakot. Habang naglalakad siya sa madilim na pasilyo, narinig niya ang mga kakaibang tunog na tila mga halinghing ng mga espiritu. Lalong natatakot si Elena, parang gusto na niya bumalik palabas pero pinagpatuloy lang niya ang kanyang paglalakad. Nagtataka siya kung paano siya makakabuo ng kanyang kwento kung totoo ang mga kwentong naririnig niya. Nang biglang magbukas ang isang pinto sa harap niya, nagulat siya at tumalima sa tawag ng kanyang curiosity. Pinilit niyang hanapin ang pinagmula ng tunog, at nadatnan niya ang isang lumang kaban sa isang sulok. Dali-dali niya pinuntahan ang isang lumang kaban sa isang sulok kung saan ito inilagay at dito na niya naaninag na medyo sira na ito at maalikabok na dahil nga sa luma na ito. Nang buksan niya ito, napagtanto niyang puno ito ng mga lumang aklat at diary. Namangha siya sa dami ng mga aklat at diary, baka dito niya makikita ang pakay niya. Isang diary ang kanyang nakuha at muling binuksan ito. Nakasulat sa unang pahina ang pamana ng mangkukulam. Sa pamamagitan ng mga nakasulat sa diary, napagtanto ni Elena na ang bahay ay dati palang tinitirhan ng isang mangkukulam na napabilang sa isa sa pinakamakapangyarihan sa bansa. Tila ba ang mga kwento na narinig ni Elena ay may koneksyon sa kasaysayan ng bahay na ito. Hindi niya alam kung totoo ang mga kwento sa diary, ngunit nang maisip niyang maaring gamitin ito para sa kanyang YouTube channel na kwentong nakakatakot, kaya nagdesisyon siyang kuhanin ang buong diary at ibahagi sa kanyang mga taga-subaybay ang mga natagpuan niyang impormasyon. At binuksan na niya ang kanyang laptop para mag-live para sa YouTube channel niya. Hello guys, nandito na naman po tayo sa panibagong episode, ang pamana ng mangkukulam. Nagsimula siyang magbasa ng mga kwento mula sa diary, at habang pinapakinggan ng mga manonood ang mga kakaibang pangyayari sa bahay, hindi nila napansin ang anino na lumalabas mula sa likuran ni Elena.
Sa bandang dulo ng kanyang kwento, muling bumukas ang pinto, at si Elena ay biglang nawala sa harap ng camera. Ang natirang imahe sa screen ay isang malupit na pagmumukha ng mangkukulam. Nang hindi na mahanap si Elena ng kanyang mga magulang at kapatid nito, muling naging misteryo ang bahay ng mangkukulam. Ito na ang ikinuwento ng mga nakakakilala sa kanya at ng kanyang mga taga-subaybay. Ngunit sa kabila nito, ang kwento ng mangkukulam ay nanatiling isang malupit na misteryo. Naway mag-ingat tayo sa mga lugar na hindi natin alam ang kasaysayan, at sa mga kwento na nais nating kamustahin. Baka tayo'y magdala ng kapahamakan sa ating sarili.